Maraming salamat po. Mabuhay ang Akbang Maisog! Mabuhay! Mabuhay ang KOJC! Mabuhay ang Sambayanang Pilipino! Alam niyo po, ang aking assignment ay inatasan po ako ni Binibining Maharlika na magbigay ng Counter People's Sona. At sana po ay makinig kayo at pakikinggan natin kung ano ang nagawa ng administrasyong ito sa loob ng mahigit na 2 taon. Ladies and gentlemen, fellow citizens of the Philippines, I stand before you today as a deeply concerned native and citizen of the Philippines. Ibabahagi ko ang SONA ng bayan mula sa pananaw at damdamin ng sambayanang Pilipino. Lalo na ang mga mahihirap, mga nasa tinatawag nating naghihikaos at mga walang lakas at kapangyarihan sa ating lipunan. After 2 years of the Marcos administration, the Philippines is experiencing a different kind of SONA. SONA, social injustice, oppression, negligence, abuse of power. Iyan po ang ibig sabihin nila ng SONA. Foreign policy. Ngayon, tayo ay nasa isang sangdaan. Isang sandali sa ating kasaysayan na nangangailangan ng pagninilay at mapagpasyang aksyon. 2 taon na ang nakakalipas sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tayo ay nasa bingit ng digmaan laban sa China. Ang nakababahalang sitwasyong ito ay malinaw na kaiba sa mga pangako ng kampanya at sa mga unang buwan ng kanyang pagkapangulo. Kung saan, ito po ang pangako ni Pangulong BBM, na tayo ay kaibigan ng lahat at kaaway ng wala. Sinungaling ba siya? Sinungaling ba siya? Sinasabi na ito daw ay makakabuti sa pambansang interes. Dapat nating itanong ngayon, bakit matapos ang 2 taon, tayo ngayon ay nasa bingit ng hidwaan sa China? Ang pangako ng pagkakaibigan at neutralidad ang dapat na gumabay sa ating patakarang panlabas, na tinitiyak na hindi tayo madadala sa mga geopolitical na alitan ng mga superpowers. Ang makisangkot sa isang potensyal na digmaan sa South China Sea o West Philippine Sea ay hindi nagsisilbi sa ating pambansang interes. Ito po ay isang maling landas na inilalayo tayo sa ating tunay na mga prioridad. Malinaw po ang ating konstitusyon. Tinatanggihan nito ang digmaan bilang isang instrumento ng pambansang patakaran. Idinideklara nito na ang ating bansa ay isang SONA na walang nuklear at ipinagbabawal ang mga dayuhang tropa sa ating lupa. Gayon paman, ngayon tayo ay merong 9 na EDCA sites. Dekada na matapos nating tanggalin ang base militar ng Estados Unidos in 1992. Patuloy pa rin tayong sumusunod sa Mutual Defense Treaty
ng 1951, isang labi ng Cold War. Bakit natin pinapayagan ang intermediate range missiles at iba pang mga sandatang masakeran na may ambak sa ating teritoryong soberano? Sino po ang sinungaling? Sino po ang sinungaling? Ang mga aksyong ito ay hindi naghahanda sa atin para sa kapayapaan. Naghahanda ito para sa isang digmaan. Ang 2016 arbitral ruling sa South China Sea na humigit kumulang 378 pages, nabasa ko po yan bilang isang profesor sa international law, ay binibigyan diin niya ang pagsusumikap sa negosasyon, diplomasya at summit talks upang malutas ang ating mga alitan sa China. Ang administrasyong ito ay dapat magtuon sa mga daang ito, hindi pagpapataas ng tensyon. Ang ating tunay na focus ay dapat pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng sambayanang Pilipino, seguridad sa pagkain, paglikha ng trabaho, katarungan, at pagkakataong pang-ekonomiya ang dapat na sana unahan ng ating pambansang agenda. Ito ang mga pangako sa sambayanang Pilipino. Hindi natin inihalal ang administrasyong ito upang ihatid tayo sa isang digmaan na maaring makawasak sa ating bansa tulad ng kasalukuyang labanan sa Ukraine. No to war! No to war! No to war! No to war! Dapat nating tanggihan ang digmaan sa lahat ng paraan. Kapayapaan at pag-unlad ng ekonomiya, hindi digmaan ang magsisilbi sa ating pambansang interes. Dapat nating ideklara at ampunin ang isang patakaran na matatatag na neutralidad bilang kasapi ng non-aligned movement. Ang makipag-ugnayan sa China sa ekonomiya, palakasin ang kalakalan at komersyo at magtatag ng mga ugnayang pang-ekonomiya sa lahat ng mga bansa, batay sa paggalang sa soberenya bilang isang bansa ang dapat nating maging estratehiya. Sa economy, the Marcos administration is characterized by the SONA. S, sustainable development neglected. O, oversight in fiscal management. And neglect of marginalized sectors. Yan po, at A, yan yung alarming lack of expenditure priorities. Yan po ang ibig sabihin ng SONA ngayon ni Pangulong BBM. Ngayon po, may mga seryosong aligasyon ng paggamit at pagkalulong sa cocaine sa loob ng maraming taon na isang malinaw na paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang batas na ito ay naglalayong sugpuin ang paglaganap ng mga iligal na droga at parusahan ng mga individual na sangkot sa mga ganitong gawain. Hindi po maaaring ipawalang bahala ni BBM ang mga aligasyon na ito. Bilang pinuno ng bansa, meron po siyang tungkulin na magbigay ng magandang halimbawa at sundin ang mga batas na kanyang ipatutupad. Kailangang magsagawa si BBM ng drug test upang patunayan na siya ay hindi gumagamit ng illegal droga. Ang kanyang pagkabigong gawin ito ay magdudulot ng duda sa kanyang moral na otoridad na mamuno ng ating bansa. Kung hindi po siya papailalim sa drug test, wala po siyang kredibilidad at walang karapatang magsilbi bilang pinuno ng ating bansa. At sa ganitong sitwasyon,
nararapat lamang na siya ay magbitiw sa kanyang posisyon upang mapanatili ang integridad ng pamahalaan at batas. Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Ang ibig pang sabihin ng SONA, sobra na! Alis na! Sobra na! Alis na! Yan ang SONA. Sa Charter Change at People's Initiative, ang Pilipinas ay hindi po binebenta. Not for sale. Ang pagbabago sa saligang batas at People's Initiative, Charter Change, or Constituent Assembly, or Convention, ay hindi angkop na solusyon sa mga hamon ng ating bansa. Sa ilalim ng kasalukuyang administration, ang pagnanais na baguhin ang saligang batas ay naglalayong palakasin ang kapangyarihan ng nasa kapangyarihan na at bawasan ang karapatan ng mga mamamayan. Hindi natin maaring ipagbili ang ating kalayaan at demokrasya sa mga politikong nagnanais na maghari ng walang balakid. Dapat nating panatilihin ang mga institusyong demokratiko at ang mga prinsipyo ng batas na nagtatanggol sa karapatan at kapakanan ng bawat Pilipino. Tinututulan natin ang anumang hakbang patungo sa authoritarianismo at diktadura. Ang pagtatangka at pagpilit nila ng People's Initiative ay malinaw po na pagsubok na palakasin ang kontrol ng iilan sa pamahalaan at tanggalin ang tinig ng sambayanan. Huwag po natin hayangan dungisan ang ating kasaysayan sa mga sakripisyo ng mga bayani ng ating bayan. Ang ating demokrasya ay isang pamana na dapat nating ingatan at ipaglaban. No to charter change! No to People's Initiative! Ipaglaban natin ang isang Pilipinas na tunay na malaya at demokratiko. Sa agricultural policy, the Marcos administration has miserably failed its agricultural policy. The present SONA in agriculture is characterized by subsistence focus, where many farmers operate at subsistence level due to outdated and inefficient agricultural policies. Outdated agricultural policies and neglect of modernization and technological advancement. And there is a failure of agrarian reform. Sa usapin ng infrastructure, energy, and water, ito po ang SONA ng administrasyon. Stagnation in infrastructure development. This administration has failed to deliver new major infrastructure projects essential for economic growth. Ano po ang nakita natin? Nakafocus po siya sa isang extravagant project like the Taylor Swift concert ready stadium na nagkakahalaga ng 32 billion pesos. Operation of cultural icons. The government's campaign to phase out jeepneys, a cultural symbol and source of livelihood for many Filipino drivers, will deprive self-employed drivers of their income and financial support for their families. This program hurts the poor people and is deplorable. Ngayon, negligence in energy reform. Nakikita po natin
ang high electric rates, private utility companies, katulad po ng Meralco, prioritize profit over their consumers, leaving the public at their mercy. Wala rin pong accessibility sa basic services. Ngayon ay pinag-uusapan pa rin natin kung ang ating mga kapatid at mga kaibigan sa rural areas ay aabutin ng malinis na tubig at may kuryente na magagamit ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Ang healthcare policy ng BBM, in 2 years, bibigyan po natin siya, hindi pa sang-awa, failing grade ang ibibigay po natin sa PBBM. Dahil ang kanyang healthcare program ay characterized din ng SONA. S, squandered funds. Ngayon ay inaalaw nila yung paglipat ng unused funds from the corrupt PhilHealth at ilagay sa unprogrammed funds to different agencies. Ito na naman po ay magiging batayan ng inefficiency at source of corruption. Opaque practices, wala pong kalinawan, wala pong aninaw kung paano nila imamanage sa mga pondong ito at i-allocate in terms of basic services ng mga mamamayan. Neglected healthcare. Nakita po natin yung diversion ng mga health funds sa iba-ibang programa, lalong-lalo na itong nalalapit na eleksyon. Accountability issues, nasabi ko na po yan, yung korupsyon at improper use of public money. Tunguhin natin ang migrant workers at OFW. Tayo pong lahat na nandito sa Amerika ay bahagi po ng migrant workers and OFWs. Dito po, ang Marcos administration ay binibigyan natin ng gradong 30%. Dahil PBBM failed to provide necessary legal protection and economic opportunities for migrant workers and OFWs. There is a severe neglect, overlooked opportunities, negligible wages, and absent actions. Sa programang pinangako niya sa digitization, nag-fail din po ang PBBM. Wala po tayong digitization na nangyayari at wala pong fast internet service sa ating bansa. So anong masasabi natin? SONA pa rin. Sluggish, outdated technology, hindi nila naintindihan ang network issues at administrative efficiencies. Ang pagbuo po ng koalisyon kasama ang CPP-NPA at kanilang mga legal na front ay hindi nararapat at dapat nating isalang-alang dahil sa kanilang kasaysayan ng panlilinlang at kakulangan ng commitment sa tunay na kapayapaan. Umupo po ako bilang independent legal consultant on international law, humanitarian law in the 90s and the 2000. Ayan po yung umiidad pa po ako ng 40 anyos. Kaya hindi po ako pwede makipagsabayan sa banda ng KOJC kasi naramdaman ko na yung edad ko, yung 65 pala mahihirapan ka nang huminga pag nagtatatalon ka na rito. Palakpakan po natin yung banda ng KOJC. Ang mahalaga pong lesson, ang pakikipag-alyansa sa CPP, NPA, NDF ay magdudulot po yan ng malaking banta sa pambansang seguridad at kaayusan. Tama po si Pastor Tiboloy. Ang kanilang mga gawain ay nagdudulot ng pagkasira ng ekonomiya, infrastruktura at pagkawala ng buhay. Ang kanilang ideological na pundasyon
ay batay sa Marxista, Leninista at Mao Zedong thought. Justisya! Hostisya! 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 Hostisya!